So ngayong araw mga manay, samahan niyo ako dahil magbe-bake tayo at gagawa tayo ng moist ubi cake dahil sa order ng ating customer. So bali dito meron akong 3 cups ng cake flour. Naglagay ako ng 2 tablespoon ng baking powder, 1 teaspoon ng asin, then mix nyo lang po ng maigi. So mas mainam, salain po yung harina na ating gagamitin. Pwede kayong gumamit ng all-purpose flour, then third class pwede rin. At sa isang malinis na lagayan, pagkasamahin natin yung ating sugar na 1 3/4 cup. Maglalagay tayo ng 3 pirasong medium size ng egg. Tapos mix lang po natin ito na maigi para matunaw at madurog din na maigi yung itlog na ating nilagay. Then pagkatapos natin yan mahalo, maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng ube extract. Any flavoring na brand na gusto nyo gamitin ay pwede naman. Pwede rin naman yung ube powder. Then next natin, meron tayo dito 150 ml na fresh milk. Then meron din tayong 150 ml ng canola oil. Then haluin ulit lang po natin. So kailangan ma-assure lang natin na matunaw yung sugar natin, kaya tayo nagbubukod ng ibang lagayan para mas mahalo po natin ng mas maayos. Next natin, meron tayo dito warm water. Na ang sukat ng warm water natin is 1 cup. Then mix lang po ng maigi. At pagkatapos natin mahalo, ito na yung ating dry ingredients. Ihalo na po natin lahat yung ating liquid. So yan, kanawin yung maigi para po matunaw yung asukal ha, para po walang matira dun sa ating lagayan. So simutin po natin yan, lalo na dahil yan po ay may sukat na kailangan lahat po ay nailagay. So haluin po natin ang maigi gaya ng ginagawa ko. Pero again, hindi to kailangan ma-overmix para po hindi tawag dito yung maging parang matigas yung inyong cake or para siya maging pudding. So, kailangan yung halo niya ay sakto lamang po. Kaya, ang sikreto, kailangan salain po yung ating harina na ating gagamitin. So, once na smooth na, ganito dapat yung kanyang texture. Hindi sobrang lapot, hindi rin sobrang labnaw. Kailangan saktong-sakto lang. Then, scrape nyo lamang po sa bottom, then pati rin po sa magkabilang side para ma-assure natin na yung mga harina po ay nahalo ng maigi, wala pong natitirang buo-buo. At kapag okay na, set aside natin to. Nagready tayo dito ng dalawang pan na 7x2 ang size. Hinati ko lamang po sa dalawa yung ating cake butter. So, pantayin nyo lamang po. Pwede nyo rin naman yan timbangin para mas ma-sure natin. Or pwede rin naman gayong gumamit ng cups, measuring cups. Then, bake po natin to ng mga at least 55 minutes in 180 Celsius ang init. Pagkatapos no, nagre-ready na rin po ako rito ng ating pang-frosting icing para sa ating cake. Lagay lang natin yan sa ating chiller. Once na okay na tong ating cake, makalipas ang ating pagbe-bake, ganito lamang naman po kaganda at ka-moist yung ating ube. So, kinat ko na siya. Kailangan ikat nyo siya ng malamig at kailangan tanggalin nyo rin po siya ng malamig sa pan. Huwag nyo tatanggalin ng mainit para maiwasan na madurog dahil parang magka-crumbly po yan kapag tinanggal nyo ng mainit pa. Then, dito, gumamit na po ako ng ating cake board na size 12. Tapos, naglalagay na tayo ng ating frosting or yung ating icing, pampalaman natin. Pwede kayong gumamit ng ubi halaya kung gusto nyo talaga. Pero, depende po kasi yan sa inyong mga customer kung talagang open sila sa mas mataas yung presyo. Siyempre, mas lalo natin sasarapan. So, kailangan aralin po rin natin na mag-costing para naiwasan natin yung tayo po ay nalulugi. Mamaya, lagay tayo ng lagay ng mga kung ano-ano. Tapos, yung presyo natin hindi na pala sasapat. So, pagod na tayo, nalugi pa tayo sa mga sangkap. Kaya mas mainam na bawat ginagamit natin ay nakalista. So, dito nag-add lang po ako ng ube extract sa aking icing para magkameron tayo ng ube flavor. Ayan, ang bango. So, add lang tayo dyan ng konti. Depende po rin yan sa tapang na nais ninyo. So, I suggest po na kailangan wag pong bigla ng paglalagay. Dahan-dahan para ma-achieve nyo yung gusto nyong timpla. Then, scrape lamang po natin ng maigi. Tapos, dito nagpapatong na ako ng pangalawang coating natin ng ating frosting. So, again, hindi po ako magaling mga manay. Since day 1, sinasabi ko yan kasi maraming magagaling na cake artist. So, dun ako masaludo. Then, dito, naglagay lang po ako sa baba ng ating ube na frosting para may design. Hindi ko siya binuo. Tapos, nagpipe lang po ako dyan. Ang size ng aking tip na ginamit ay 1B yata o 6B, mga ganon. Basta ganyan yung kanyang design. So, nagpipe lang po ako niyan palibot. Ganyan ang ginawa ko. Then, tapos na. Then, dito naman po, ang gamit ko ay fondant
sa details ng kanyang name kasi hindi ako makakapaglagay ng tawag dito. Hindi ako makakapagsulat sa ibabaw ng cake dahil may design nga. Kaya dito ko na lang nilagay sa board para at least kitang-kita. At ang ating pang-last, yung ating pang-topper na happy birthday. So again, maraming salamat po sa inyong mga manay. Sana po nakadagdag idea na naman tong aking recipe na inyong matutunan.